Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mukhang tulog pa. Magandang hapon po. Amen. So malapit na naman po mag-summer. May mga plano na po ba tayo sa summer? Ngayong April at May, at kung wala pa po ngayong April po, kaysa po kung san po tayo pumunta, isama na lang po natin ang ating pamilya dito po sa ating first national event, dito po sa SMX, ang Bigger and Better event. Sino po ba yung mga tickets na? Alam niyo po, may mga tickets pa po natitira at paubos na po. So sa mga wala pa, kumuha na po tayo ng ating tickets para makasama po tayo dito. Makakasama po natin ang buong Church of God Philippines mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magtatag po tayo sa SMX on April 28 to 30. At meron po silang tinitinda sa booth na t-shirt. Kaya po ako nakasuot ng ganito. Ito po yung pininopromote ko. So bili na po kayo sa ating booth dyan. Makakasupport po tayo sa ating simbahan when we buy this t-shirt. At syempre, matatapos na po ang April. Pag natapos ang April, meron pang May. At meron na po ba tayong plano para doon? Kung wala pa, meron tayong pwedeng magandang puntahan. Alam po ba natin ang Balisin Island? Sino nakakaalam yan? So ito po ay lately ko lang po natutunan. Last year ko lang po narinig po yan. Diyan po kinasal si Chis Escudero at si Heart Evangelista. Diyan po, yan po yung mga pictures na yan. Yan po patatagpuan natin sa Balisin. At ang Balisin po pala ay isang island. So sa island po na yon ay may sarili po yung airport. Dahil po hindi po makakapunta doon by land, kailangan by a private jet. So yan po yan. Para po tayo makapunta sa destinasyon na yan, kailangan po natin sumakay ng isang private jet. Sino mga nakasakay na ng private jet? So ako po ay hindi pa rin po nakakasakay. So kung gusto po natin sumakay ng private jet, pumunta po tayo dyan. So what's my point for this introduction? Kailangan po natin ng ride. Kailangan po natin may sasakyan para tayo ay makapunta sa ating destinasyon. Tama po ba yun? Tama yun. Kailangan natin ng sasakyan para makapunta sa ating destinasyon at sa ating buhay din ganyan. Tayo po ay may kailangan sakyan. It's either we ride with P or we ride with J para po makapunta tayo sa ating paparoonan. At ano yun? It's either we ride with pride or we ride with Jesus. So let us open our Bibles in Proverbs 18, Verse 12, and I'll be reading from the New King James Version. It says here, "Before destruction, the heart of a man is haughty." At ano ba ibig sabihin ng haughty? It means scornfully proud. Proud na proud sa sarili. Sino ang proud sa sarili? Malit na bagay daw. Hindi sila proud. So ano pwede natin sabihin? Before destruction, the heart of a man is full of pride. And before honor is humility. So let us bow down our heads and let us pray. Hallelujah. Father in heaven, Lord God, thank you for this wonderful time. Lord God, we just invite your presence, Lord God, to be in this place, Panginoon. Lord God, it's not about us, Lord God. Kaya kami nandito, Panginoon. Hindi namin pinunta ang worship service, Panginoon. Hindi namin pinunta dito yung preacher, Panginoon. Lord God, ikaw lang, Panginoong Hesukristo, ang aming pinunta dito. Lord God, naniniwala kami, mababago ang aming buhay pag nakarinig kami ng iyong salita, pag sinamahan mo kami, Lord God, pag naramdaman namin ang iyong presensya, may mababago sa aming mga buhay, Lord God, yung mga problema namin, Lord God, kaya na namin kaharapin, Lord God, dahil kasama ka namin, Lord God. And Lord God, I'm not here to impress your people, Lord God, but I'm just here, Lord God, to show, Lord God, who you are in my life, Lord God, who you are in this church, Lord God. And Lord God, we just claim the victory in this time, Lord God, in our service, Lord God, open our hearts, Panginoon, Lord God, na matuto kami ng iyong salita. We give you back all the glory and praise, and everybody shout, Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And for today, we're gonna have an engine check. Diba, sa may mga kotse po, talagang chinecheck po natin ang ating makina para po ma-secure natin na maganda ang takbo ng ating biyahe. At ano po ba ang makina natin? Ano ba ang engine ng ating buhay? And this would be our hearts. So kailan ba ang huling check-up ng ating puso? Pakitanong nga ang katabi, okay pa ba yung puso mo ngayon? Baka ang huling check-up natin ay noong February 14. Mukhang sawing-sawi pa tayo noong February 14, mag-isa na naman tayo. Diba? And kamusta ba ang ating puso ngayon? Because where our hearts ride, kung saan po sasakay ang ating puso, yan po ang paroroonan natin sa buhay. Yan ang destinasyon. Yan ang magiging destinasyon ng ating buhay. So katulad nga po nung sinabi sa ating verse, it's just either we go to an honorable life or we just go down to destruction. Yan ang pwede natin puntahan sa ating buhay. A life of honor
or a life of destruction. At sigurado po ito, if you ride with pride, pag ang puso natin ay sasakay sa pride, punong-puno ng pride, talagang destruction ang pupuntahan natin. But when we ride with Jesus Christ, what an honorable life we'll be having. Amen ba doon? Amen. Pero kaya lang po, madalas po sa ating buhay, hindi natin namamalayan na ang puso pala natin ay sumasakay na sa pride. Hindi natin alam, di ba? Tanong mo nga katabi mo, ma-pride ka ba? Di ba? Di ba hindi natin alam? Di ko alam kung ma-pride ako o hindi, di ba? Malay ba natin? Hindi naman natin nakikita ang estado ng puso natin ngayon, di ba? Kasi, why? Because pride blinds. Pride blinds. Hindi lang pala love is blind, di ba? It's also pride that blinds us. Bakit? Ano bang ginagawa kasi ng pride sa ating puso? It's all about you. It's all about you. Pakisabi nga sa katabi, it's all about you. Ano sabi niya? Hindi Hindi ako yun. Pwede ba natin palitan yung you? Palitan ba natin ang ating pangalan? In 1, 2, 3, go. It's all about AJ. It's all about AJ. So, sino ba dito ang mga nananalamin tuwing umaga? Amen. Wow, malakas. Lahat nananalamin dito. Kasi, tanongin nyo naman katabi, ilang beses ka nananalamin sa isang araw? Diba? Minsan, titignan natin yung ating mga sarili. Bila tayo mapapangiti. Wow, gwapo nun, no? Gwapo nung nasa salamin. Ang ganda nung nasa salamin. Bakit? It's all about you. Kasi bakit? Kasi paglabas natin ng bahay, makakita tayo ng reflection ng ating sarili. Uy, ako yun Wow, grabe, pogi, ayos. Tapos dadaan yung isang kotse. Siyempre, makikita natin yung sarili natin sa salamin ng kotse. Wow, ito na naman ako. It's all about you. It's all about you. And alam niyo po, minsan naiisip natin pag tayo mag-isa, tulala tayo sa ating mga sarili. Ano bang umikot sa isip natin? Ay, pambira, mas magaling ako dyan sa katabi ko na yan. Walang binatbat yan sa akin. Mas mabango ako dyan. Mas magaling ako. Ay, nakapunta na ako sa bahay niyan. Naku, pangit ng bahay niyan. Mas maganda yung bahay namin. Yan, walang kotse yan. Ako may kotse. Bakit? It's all about you. At minsan, dito sa ating buhay, sige, gawa tayo ng gawa ng trabaho natin sa church, sa school, or sa business. At bakit ba natin yung ginagawa? Minsan, we just want to do it because we want to impress the people around us. Sinong ganon? So wala, ako lang yung ganon. Kasi minsan po, sa preaching ko talaga, minsan for the past months kasi every month na po ako nagpe-preach. Pero minsan talagang yung pride sumisingit sa puso ko eh. Minsan pride blinds me. Naakala ko, I just want to give my best. Kala ko gusto ko lang ibigay yung best para kay Lord. Yung pala, ang puso ko, ang laman na pala is, I just want to impress you. Diba? Minsan gusto ko marinig, uy, AJ, ang galing mo mag-preach. Hindi. Si Lord yan. Christian eh. Si Lord yan. Glory to God. Pero sa deep inside, galing ko na pala talaga ngayon. Grabe, it's all about me. It's all about you. It's all about AJ. So ganon minsan ang pride. At bakit ganon? Why is it all about you? Why is it all about you? Why? Because we want honor in our lives. Yan ang gusto natin. Yan ang gusto ng mga taga-Church of God. We want honor sa buhay natin. Yan ang natural natin. Ano ba kasi yung honor? Honor is a source of credit or distinction. Gusto natin na babati tayo. Gusto natin na re-recognize tayo. Gusto natin, hindi natin katulad yung katabi natin ngayon. Gusto natin, mas angat tayo dyan. Gusto natin, we are highly respected. Gusto natin, pag nagsalita tayo, gusto natin papakinggan tayo. Pag nagsalita tayo, gusto natin tayo yung masusunod. Diba? Because there's honor in our lives. Diba? Maganda naman yun. There's honor sa ating buhay. Kaya lang, sometimes, as we want to take that honor in our lives, sometimes we take the wrong ride. We take the wrong ride. And ano nangyayari? We ride with pride. Yan ang nangyayari sa atin. Hindi natin namamalayan that we are already riding with pride. At saan po ba kasi tayo dinadala ng pride? Ano ba ang first step ng pride para tayo ay makuha niyan? Saan ba tayo dinadala? It leads us into isolation. At ang isolation po, hindi yan po ay basta-basta lang tayo ay nagiging alone. Hindi po yan. It's not just na tayo ay mag-isa sa buhay. That's not isolation. Ang isolation po ay we're doing our lives our own way. May sarili akong buhay, papatakbuhin ko to ng sarili ko, kayang-kaya ko to. That's isolation.
At alam niyo po, for today, meron po akong kwento sa inyo. Kasi po last 2014, may issue po ako eh. Sino dito ay may mga issue? May mga problema, may mga struggle sa buhay, mga issues na yan. Alam niyo po, nung 2014 po kasi, ako po ay may naging kaibigan na babae. At yung babae po na yun ay may asawa na. So yung babae po na yun, kaya ko po siya naging kaibigan. Kasi po, na-burden po ako sa story ng buhay niya eh. Kwento niya po yung storya ng kanyang buhay. Siya po pala ay nasa 20 years old na mga ganun. Halos kasing edaran ko lang din. Pero hiwalay na po siya sa kanyang asawa. Sabi ko, pambihira. At a very young age, hiwalay na siya sa kanyang asawa. Gusto ko itong tulungan, nababurden ako kasi may maliit pa silang anak. Na pambihira, paano ang puso ko po kasi ngayon ay for the youth. At paano lalaki yung bata na yun, na hiwalay ang magulang. Paano magiging solid yung family na yun? Paano magandang future ng bata yun na yun? So I was really burdened. Naging passion ko po yun na solid family para sa kanila. Magkaayos sila, madala ko sila sa simbahan, at makakilala sila sa ating Panginoon. So yun po yung ginawa ko. I took the steps para po sila ay makakilala. Ini-invite ko po yung lalaki, yung husband sa church. Hindi ko po sila ma-invite ng sabay kasi nga magkaaway sila, hindi sila magkasundo. So in-invite ko yung lalaki minsan, in-invite ko yung babae. But to cut the long story short, mas naging ka-close ko po yung babae. Mas napalapit ako sa kanya, mas na-invite ko siya sa church, mas lagi po kami nagla-lunch out, kumakain kami sa labas, minsan may mga kasama kami, pero dumating sa point na kaming dalawa na lang ang magkasama. So sabi ko sa pag-iisip ko, pambihira, pag may nakakita sa akin dito, parang naiisip ko na yung mga iniisip ng mga nakakakita sa akin. Naisip ko yung mga nakakita sa akin sa labas or dito sa church, nako, eto, ginajudge ako niyan eh. Iniisip niya na, ito na naman ako, babagsak na naman to si AJ, mali itong ginagawa niyan, alanganin, hindi. Sa akin, sa pag-iisip ko, hindi. Ang gusto ko lang talaga, maging maayos yung pamilya nila, magkasundo silang mag-asawa, pero isipin ko, ito na naman. May nakatingin sa akin, may nakatingin ako. Pag-iisipan ako ng masama niyan, feeling yan, nililigawan ko tong babae. Feeling yan, ganyan. So, ngayon, I felt judged. Nafe-feel ko na, iniisip ko, kahit di naman nila sinasabi, pero grabe, may special powers ako, naiisip ko yung mga iniisip ng tao. Meron ba kayong ganun? Minsan ganun tayo, di ba? Wala naman sinasabi yung katabi natin, pero naisip natin, pambihira ka, pinag-iisipan mo ako ng masama. Ganun tayo, di ba, minsan? At ganun po yung naranasan ko. So, I isolated myself dahil po sa ganong thoughts na maling-maling thoughts, di ba? So, dahil nga po doon, I isolated myself at yung issue po na yon ay hindi ko po inopen kahit kanino. Hindi ko po inopen dito sa church. Hindi ko po inopen doon sa labas. Kung sinong kaibigan ko, sinarili ko lang. Hindi ko inopen dahil natatakot ako. Baka pag inopen ko tong issue na to, baka patigilin ako. Baka paghiwalayin na kami. Baka pigilan ako sa gusto ko na maging buo yung kanilang pamilya. So yun yung kinakatakot ko. So what did I do? I did it my way. Sino ba nga nag-video? Okay, kinakanta nyo ba yun? My way? Naku, marami nag-suicide dyan. So dito po kaya po anong sinasabi ni Lord dito sa Proverbs 18:1? Sabi dito, a man who isolates himself seeks his own desire. He rages against wise judgment. Grabe, ito pala yung pinaggagawa ko for the previous year. Ito pala ako, I'm doing my own desire. At alam niyo po, ang kaaway po, the enemy really wants you to be isolated. Gusto ng kaaway, ikaw, Kristiyano ka, do your own way. Naku, wag ka na makinig sa mga Kristiyano, wag ka na makinig sa church, wag ka makinig sa leader mo, wag ka makinig sa pamilya mo. Do it your own way. Bakit? Because when we do it our own way, if we follow our own desire, ang nangyayari po sa atin, mas lalo tayo napapalayo sa Panginoon, mas lalo tayo napapalayo sa ating Christian family. At ano nangyayari sa atin? Ayan na. Tayo ay hindi na hostage ng pride. Tayo ay hindi na kidnap ng pride. Anong ginawa natin? Tayo ay kusang sumama sa pride. Tayo na ngayon ay na-recruit na ng pride para maging part ng kanyang army. At ang masama po doon, pag tayo ay na-recruit, pambihira, pinaglalaban na natin ang pride. Kaya dyan napapasok ang justification. Mapapatanong na tayo, ano bang pinaglalaban mo? Ano bang pinaglalaban mo sa issue na yan? Kasi po, doon, yun nga po sa issue ko po noong 2014. Sa totoo naman talaga, medyo nakakaramdam na ako ng may parang alanganin sa aking puso. Diba, nakakaramdam tayo nun minsan, parang may mali. Pero wala nga akong kinakausap, so walang nagsasabi sa akin kung anong dapat gawin. So ang kausap ko lang si Lord. Lord, naku,
Hindi yan totoo na may gusto ako sa kanya, sa babae na yan. May asawa na yan eh. Sabi ko, Lord, hindi ko yan type. Ang type ko, Lord, yung maputi yung siko, yung maputi yung tuhod. Hindi naman siya ganun eh. Hindi ko siya type, Lord. Hindi siya yung gusto ko. Sabi ko pa kay Lord, Lord, yan, yung babae na yan, may asawa na yan. Imposible yan na magkagusto sa akin. Maliit ang percentage na magkagusto yan sa akin. So, gina-justify ko talaga na, hindi ako babagsak dyan, hindi ako magkakamali. Tama tong direction ko, kayang-kaya ko itong mag-isa. At sabi ko kay Lord, hindi Lord, wala akong gusto dyan. At ang gusto ko lang talaga ay magkabati sila mag-asawa at maging solid ang kanilang pamilya. And ang totoo naman kasi, ano ba talaga? Pag tinanong tayo ng Panginoon, what are you really fighting for? At sa sitwasyon na yun, what am I really fighting for? Totoo ba na I just really want that family to be solid, na magkaayos silang mag-asawa? Or baka naman somewhere inside my heart, may katiting dyan na may gusto pala ako dun sa babae. Di ba? Hindi natin alam eh. Di ba? Pride blinds. Di ba? Hindi natin alam yon. And God was already telling me, hindi nagkulang yung Panginoon na, anak, let go and let God. Ako, baka matalisod ka dyan. Let go ka na dyan muna. Hindi mo laban yan. Hindi, laban ko to, Lord. Laban ko to. Lord, sabi ni Lord, hindi mo laban yan. Bigay mo na sa akin yan. So, sabi ko kay Lord, hindi, Lord. Laban ko to. Itong pamilya na to, magiging solid to. Makikita ka ang pangalan mo dito sa pamilya na to. At Lord, if i-preach ko to, pag Sunday, if i-preach ko yung pamilya, naging solid to. Bakit? Dahil kay AJ yan. Naging solid yan. Galing ni AJ eh. Di ba? Minsan ganoon, I want the honor. Kaya pala, I justify. Diba? Gina-justify ko, paglalaban ko na magkaayos yung pamilya na to. At what does God say? What does God tell us pag ganito ang ating mga puso in Proverbs 18:2? It says, a fool has no delight in understanding, but in expressing his own heart. Kapag pala pinaglalaban natin ang pride, pag pinaglalaban natin ang sarili nating gusto, we are fools. Tayo ay naloloko ng kaaway, tayo ay naloloko ng pride that there is honor, there is blessing kapag pinaglaban natin ng pride, pag pinaglaban natin ang gusto ng ating mga puso. So ano bang example ng we are fooled? Tayo ba ay pumipila pa para dito? Sino mga pumipila dyan? Uy, wag na aminin, di ba? Baka may pumipila pa sa atin dyan. And alam nyo, we are really fooled pag tayo ay pupusta dyan sa loto. Bakit? Because 1 out of 28 million ang chances natin para manalo sa loto. So, wala pang 1%, 0.0000000 talagang kung katumbas na ng imposible na manalo. So, pupusta tayo dyan. Kaysa ipusta natin dyan, di ba gamitin na natin sa mas maganda sa businessman o kung ano man. Pero we are fooled. At sabi dun sa reports na nabasa ko that the people, the Filipinos, ang tinitignan po nila ang loto para po sila ay makaahon sa kahirapan. Inaasa po nila ang kanilang buhay dito sa loto para po sila ay makaahon sa kanilang kahirapan. Wow! Pride has really fooled us. The enemy has really fooled us. At just in case po tayo ay manalo sa loto, ano naman nangyayari? So meron akong na-research. Sabi doon, si Donnie Reyes, pwede natin i-search yan sa internet. Siya po ay nanalo sa loto ng 14 million. Nanalo siya ng 14 million. But in just 3 months, pambihira, naubos yung pinanalunan niya sa loto. Siya po ay nagsugal, siya po ay nagbisyo, siya po ay ng babae. At after 3 months, hula niyo nangyari, may natira pa kaya sa kanya? After 3 months, siya po ay nagkautang pa ng 500,000. At grabe, hirap na hirap siya sa buhay. So this is how the enemy fools us. Na akala natin may honor, may blessing when we fight for pride. Minsan kasi pinaglalaban natin ang gusto natin sa buhay. Minsan kasi pinaglalaban natin yung pride natin. But at the end of it, pambihira, wala palang blessing dun, wala palang honor dun sa paglalaban natin sa pride. So ano nangyari? Pag pinaglalaban ng pride, mas lalo tayo napapalapit sa destruction. Mas lalo tayo napapalapit sa destruction. At ano ba ang destruction? How does pride destroy the Christians? How does pride destroy our lives? It says in Proverbs 18:3, sabi dito, when the wicked comes, contempt comes also. And with dishonor comes reproach. Ano daw? Medyo nosebleed tayo dun Hindi natin naintindihan, medyo mahirap intindihin. So medyo i-translate lang natin, medyo i-paraphrase lang natin to ng onte.
ang ibig sabihin pala ng Lord dito, in result of pride, you become dishonored. Dahil po sa pride, dahil po sa kagawa ng pride na sinasakyan natin ng pride sa ating puso, yun ang sinasakyan natin puso, tayo po ay nadidishonor. Tayo po ay napapahiya. Tayo po ay nasisira. Lalo tayong hindi makaahon sa buhay because of dishonor. And with dishonor comes reproach. And with dishonor, you cause destruction. Yan po ang nangyayari sa ating buhay. Dahil po nadidishonor tayo po ay sinisira po natin ang ating sarili. At ngayon, mas sinisira pa natin ang ibang tao sa paligid natin. Tulad po ng buhay ni Justin Bieber. Sino ba mga fans ni Justin Bieber dito? Kilala niyo ba si Justin Bieber? Siyempre, sikat na sikat si Justin Bieber at si Justin Bieber po he had a good start in life. Sabi po sa biography niya, siya po ay isang Christian. Siya po ay may background po siya ng Christian. At alam niyo po, he had this instant success sa kanyang debut album, sa kanyang first album. Grabe, talaga po ito ay nakabenta ng millions of copies. At hindi pala normal yon sa isang artist na sa first album mo marami ka na kagad mabebenta. So sabi nga nila, Justin Bieber had this great success, instant success in his life. And at the age of 17, siya na po ang pinakamayaman sa mga celebrities under 30. So 17 years old pa lang, pangalawa na siya sa pinakamayaman, bilyonaryo na siya. Pakitanong nga ang katabi, bilyonaryo ka na ba? Ilang taon ka na ba ngayon? Grabe, di ba? Kasi si Justin Bieber, 17 years old. Grabe, bilyonaryo na siya, marami siyang pera. At to top it all, siya po ay may 57 million fans. Talagang napakadami niyang fans. So ako po, nung nanonood po ako ng concert niya sa TV, yung I Believe concert, grabe, parang gusto ko maging katulad ni Justin Bieber. Parang gusto ko, Lord, ako na lang yung Justin Bieber ng Pilipinas kasi sobrang galing Sobrang galing kumanta, ang ganda ng production niya, Lord. Sige na nga, kahit hindi na lang sa pagkanta, kahit sa pag-preach na lang, Lord. Kahit ganun na lang ako kaganda, kagaling mag-preach. At crowd drawer, daming sumisimba. Pag ako nag-preach, Lord, ganun na lang, okay na ako, kaya na. Yun, so yung ganun, naging fan din ako ni Justin Bieber at that time. And alam niyo po, ano na bang nangyayari kay Justin Bieber ngayon? Kung nababalitaan po natin, ano na bang nangyayari kay Justin Bieber? He had this rise, a great rise in his life, but now he is in a fall of his life. Siya na po ngayon ay may bad behavior. So one of the foolish things na pinagagawa po ni Justin Bieber ngayon, alam niyo po ba yung map dun sa Jollibee? Meron po yung hugasan ng map, di ba? Ganon. Yung dilaw. At ito pong ginagawa ngayon ni Justin Bieber, doon na po siya umiihi ngayon. So nagtataka yung mga tao, ba't mo ginagawa yan? What a foolish thing to do. Ba't ka dyan umiihi? Diba? Kasi full of pride na kung anong, sikat ako Kayang-kaya ko gawin, kahit anong gusto kong gawin, kaya kong gawin, wala kayong pakialam sa akin. And next, he had this instant downfall in his life. Wow, what happened in his life? He had a good start in life. He had this instant success, 57 million fans. At ngayon po, ano pong ginagawa niya? Siya po ay pumupunta sa mga brothel, sa mga lugar ng mga prostitute. Kung dito po siguro yung Pegasus, nakapunta na po ba tayo doon? Hindi pa rin nakapunta. Nakita ko lang yun. So, nandun yung mga prostitute. At yun po yung kinakasama ngayon ni Justin Bieber. Kasama niya yung matulog ngayon. Wow, what an instant downfall. And finally, he had this destroyed image. Kasi po ngayon, ano na po si Justin Bieber, huli ko pong check ng news, siya po ay nakulong dahil po siya ay umiinom habang nagda-drive at nakitaan po siya ng possession of illegal drugs. Wow, what a rise, di ba? What a rise in his career. Kung isa-summarize ko po ang kanyang buhay, ganito po ang itsura niyan. He had a good start. He had this instant success in life. 57 million fans. Wow, famous, powerful, what a great artist. But when pride blinds our hearts, when pride fools us, na pambira may honor dun sa dulo niyan. Pag pinaglaban mo ang iyong pride, sa dulo niyan may honor, pero hindi pala ganito tayo ibabagsak ng pride. Magkakaroon tayo ng bad behavior, magkakaroon tayo ng instant downfall, magkakaroon tayo ng destroyed image. Kumbaga yung pride bigla tayong sasamahan, isasama niya tayo sa ating pag-suicide. Talaga magpaplame tayong taas-taas na ng lipad natin, tapos biglang bagsak at sigurado we're gonna be destroyed.
we're gonna be destroyed. So katulad doon sa illustration ko, ayan na, pride brings us to destruction. Palapit na tayo ng palapit. Ayan na, nasa destructive life na tayo ngayon. At pag nakita natin to, pambihira, parang ako yan ah. Parang buhay ko yan ngayon ah. Parang lagi na akong pinapagalitan ngayon sa mga kabataan. Parang hindi na kami nagkakaintindihan ng asawa ko ngayon. Parang ako ata yung bad behavior ah. Parang ako ngayon yung may instant downfall. Parang lahat ng kaibigan ko ayaw na akong kasama. Parang yung mga taga-church parang iniiwasan na ako. Parang destroy the image ko ah. Parang ako to ah. Parang sirang-sira na ako. Parang lahat ng ginagawa ko ngayon, wala nang pinaparoonan, wala nang nangyayari sa ginagawa ko. Wow, ako pala yun. Destroyed na pala ako ngayon. At maybe we are this, katulad tayo ni Justin Bieber, katulad tayo nung nasa illustration, that we're already in destruction. At kapag tayo po ay nandyan na, when we're already in destruction, may pag-asa pa kaya? May pag-asa pa kaya makalabas dun sa pride natin? May pag-asa pa kaya na, ayoko dito eh. Ano ba dapat gawin? Ano ba dapat gawin para makaahon sa buhay na ito? At ito lang po sinasabi sa atin ngayon, itong mensahe ng Panginoon sa atin, ride with Jesus. Just ride with Jesus. At paano ba yun? In Proverbs 18:12 it says, before destruction, the heart of a man is haughty. And before honor is humility. Humility, Lord. Humility. Pambira, nagawa ko na yan eh. Humble, Lord, humble ako ngayon. Lord God, it's not about, hindi yan tungkol sa akin, Panginoon. Lord, hindi ko na nga inuuna yung sarili ko eh. Lord, humble, simple lang yan, nagawa ko na yan. Pero sa totoo lang, ano ba talaga ang humility? Nagawa na ba talaga natin ang humility? Kasi ganito ang humility eh. In John 12:23-25 it says, but Jesus answered them, saying, the hour has come that the Son of Man should be glorified. In this time of your life right now, sa pinagdadaanan natin sa buhay ngayon, kung ano man yan, di ko alam ang buhay ng bawat isa, God is telling right now, ako naman, it's my time, says the Lord Jesus Christ. It's my time na ako ang makita sa buhay mo. It's about me, says the Lord Jesus Christ. And most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. Surely, if pride is still in our hearts, kapag ang pride po ay sinasakyan pa rin ang ating puso, kapag ang pride po ay namumuhay pa rin sa ating buhay, sigurado yan, ang buhay natin ay mapupunta sa destruction. Sure na, guaranteed, mangyayari yun. Mapupunta tayo sa destruction, but if it dies, it produces much grain. May maganda tayong kinabukasan because it's not about you anymore. It's not about you, it's about Jesus Christ. It's all about me, says the Lord. He who loves his life will lose it. He who loves his life right now, who he loves his pride right now, will go to destruction. Sigurado yan. And he who hates his life, but he who hates his life, who hates his pride in this world, will keep it for eternal life. Kapag ayaw na natin ng pride ng ating puso, pag ayaw na natin yung puso natin ay sumasakay sa pride, dyan, papasok ang honor sa ating buhay. And what is this honor in our lives? In John 12:26 it says, if anyone serves me, let him follow me. If anyone serves me, let him ride with me. Let him ride with me. Let's ride with Jesus Christ. And where I am, there my servant will be also. Tayo po kasi minsan, we do it the other way around. Sabi natin, gusto ko sumikat, gusto kong gumaling, gusto ko ma-honor, gusto ko ma-recognize para pag sumikat na ako, dadalhin ko si Jesus Christ doon. Siya yung ipapakilala ko sa aking buhay. But we're getting it all wrong. Maybe it's the other way around, that Jesus Christ is already in that place. He's already honored by so many people.
At hindi tayo magdadala sa Kanya doon dahil nandun na siya. Siya po ang magdadala sa atin in that life of honor. And if anyone serves me, says the Lord, my Father will honor. Because if we still think of honor, that it is still all about you, it's still all about you, AJ's name be lifted on high, your name, our names, all the names here, yun ang makikilala, yun ang marirecognize. That's not honor. We're getting it all wrong because honor is Jesus Christ seen in our lives. It's Jesus Christ ang makikilala sa ating buhay. Yan ang honor. Bakit? Dahil pag nakita ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, ang Panginoong Diyos natin, our Father in heaven, will honor our lives. Diyan papasok ang blessing. Diyan tayo makikilala ang Panginoon. Lalo, anong kwenta na makilala ang pangalan ko? Na makilala ang pangalan natin? Walang pagbabago dyan. Pero pag ang Panginoong Hesukristo ang nakilala sa buhay natin, maraming maboborn again, maraming makakilala sa Panginoon, maraming buhay ang mababago dahil sa Kanyang pangalan. Amen? Amen. Hallelujah. And alam niyo po, why is Jesus Christ there? Bakit ba siya ang magdadala sa atin into a life of honor? Bakit? Because more than 2,000 years ago, Jesus Christ chose to be dishonored for you to have an eternal life. Jesus Christ chose to be dishonored for you to have an honorable life. More than 2,000 years ago, He was betrayed, He was rejected, siya ay napahiya, siya ay na-crucify sa cross. Wow, puro kahihiya ng pinagdaanan ni Jesus Christ. He didn't come down here on earth as a king. He came down here as a son of a carpenter. Why? Because He wants to save you. He wants you to have an honorable life. At yan po ang gagawin ng Panginoon ulit ngayon. More than 2,000 years ago, ginawa na niya po yan. At ngayon po, gagawin niya ulit yan. In our life of destruction, we're already here in destruction. God still wants to save you and is giving you an exit route. God is giving you right now an exit route. And when we just say, Lord, I don't want in this life of destruction anymore. Sabihin lang po natin, Lord, I want to ride with Jesus. Right now, I want to ride with Jesus Christ already. At yun po, tuloy ko po yung story ko po. I want to end here. Last 2014, yung nga po yung issue ko na pinaglalaban ko, no, wala akong gusto dyan sa babae na yan. Talagang I fooled myself. I fooled the people around me. But you know what? We could not fool our God. Tayo mismo, hindi natin alam ang tibok ng ating puso. Pero ang Panginoong Hesukristo, hindi natin maloloko. And right now, I just want to plainly admit, na ako rin po pala ay nagkagusto dun sa babaeng may asawa na yun. I had this heart na gusto ko po pala siya, hindi lang po pala na gusto ko na ang kanyang pamilya ay magiging solid, magkasama sila ng pamilya nila, ng asawa nila. But ako pala ay may gusto dun sa babae. But God was so gracious enough para ako iligtas. Bakit? Kung tinuloy-tuloy ko po yung path na yun dahil papunta na rin po talaga ako doon, unti na lang, pwede ko na idiretso yun. Baka I would have a destroyed image already. Sabihin, uy, yung anak ng pastor sa COG, yung nagpipreach doon every 5:30 a.m., yung nagpipreach doon ng 1:30 p.m., pambira sumama doon sa babae may asawa. Wow, bad behavior, instant downfall, destroyed image. Wow. Yan po. Malapit na ako doon. Malapit na. But you know what? Jesus Christ was so gracious enough that He provided an exit route for my life. I was already in the verge. Malapit na. Before destruction, I had a haughty heart. I had this full of pride in my life. At malapit na. But God is still gracious to us. That He always provides an exit route para tayo may makaalis sa life of destruction. And you know what? What do we just need to tell God right now? To tell Jesus Christ, Lord, I need your rescue. Or God, I need you, Jesus Christ.
to rescue me. Because as we come here on church, we might be pretending, nagkukunyari tayo na strong ako. Nako, papasok ko sa simbahan, nakangiti ako, maayos ako, makikita ako ng church members, makikita ako ng friends ko, I'm okay, I'm doing all right. But you know what? As we come here in the church, you don't need to pretend. You don't need to pretend. Di mo kailangan magkunyari na okay ka. Na okay ako. You just need to be honest to God. Lord Jesus Christ, I need you to rescue me. Hindi ako okay ngayon. May problema ako, may pinagdadaanan ako. Hirap na ako sa buhay. I'm already in the path of destruction. Malapit na. But Lord, I need your rescue. I need you to rescue my life right now. That we may ride with Jesus Christ. And our altar call for today is very simple. I would just like to invite you to come if you need Jesus Christ to rescue your life. And when Jesus Christ rescues us, now we will ride with Him today and forevermore. So let's come if you want God's rescue. If you want to ride with Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah.